So sa amin naman po, we don't see it dun sa ano na ilan ba yung nag-positive. Sa LTFRB po, mas mahalaga yun, preventive po tayo. Na alam naman natin kapag ang isa ay nakapagmaneho at nagdroga, yung kanyang isipan po is already under the influence of drugs. And therefore, that will be dangerous for the passengers. So, we don't really see the numbers ng aksidente ang ano doon. We would prefer na we conduct preventive measures. Pero kung sa tanong na ito ba ay nakakabahala, with opo, dahil kaya nga po naglabas ng direktiba ng isang department order ang DOTR because DOTR sees this problem as a serious one. Siguro, ano ho ba ang reaksyon masasabi ng LTFRB at kaugnay po dito sa mga trahedya sa kalsada o sa lansangan po natin na ngayon? Well, we extend our sincere condolences to the families of those na namatayan sa mga road crashes sa mga nakaraang araw. At ang Department of Transportation naman naglabas na ng direktiba para uh, kahit papano meron tayong mga measures para hindi na maulit yung ganitong mga trahedya. Doon naman sa mga benepisyo na dapat na matanggap ng mga pamilya as far as the public transport sector is concerned dito po sa ECTEX, din pangyayari sa ECTEX dahil doon po sa NAIA ay private. No? As far as doon sa sa ECTEX ay nagkaroon po ng direktiba si Chairman Jojo Guadis ng LTFRB na bisan no, ang pagbigay ng benepisyo dun sa mga namatayan dun po sa road crash na yon. And we understand also that the operator on their own extended already their help voluntarily. Opo. Attorney, ano ho ba yung nakikita mismo ng LTFRB? Ano mga dahilan ho ba? Bakit sunod-sunod po ano mga ganitong mga pangyayari sa kalsada? Ang LTFRB po, may mga memorandum circular na po na issue yan noon pa na para masiguro natin na ligtas sa mga biyahe ng mga pampublikong sasakyan. It's just a matter of implementing at sundin ng ating pong mga operators yung mga yon. Sa LTFRB naman, ginagawa po ng LTFRB yung kanilang makakaya na mamonitor ang roadworthiness ng mga units ng ating pong mga pampublikong sasakyan at mamonitor din na ang operator po ay compliant dun sa mga pinag-uutos sa mga katulad ng mga drug test ng mga driver nila, pati yung mga mekaniko so that we see to it that the employees of the operator, particularly the drivers, are physically and mentally fit to drive public transport. So kapag meron naman nangyari na road crash, antimano tinutugunan kaagad ng LTFRB yan as an example ay yung fleet preventive suspension kaagad na inilabas ng LTFRB dun po sa operator dun sa bus na nasangkot nga po dun sa road crash sa ECTEX. So, ang LTFRB kasi po, aside from being an implementing agency, exercise also quasi-judicial function. Kaya may pandinig pong maganap. And I think that will be tomorrow na bukas ang initial hearing po nun sa Solid North Bus. Opo. Si DOTR Secretary Vince Dizon,
ay nag-utos na magsagawa o magpatupad po ng mandatory drug test sa lahat po ng mga PUV drivers. Kasunod nga po sa mga trahedya sa kalsada, sunod-sunod po yan na nangyari nitong mga nakaraan. Sa tingin ho ba ninyo, Attorney, malaki po yung factor at dahilan yung paggamit po ng illegal na droga? Marami na ho ba sa mga PUV drivers natin na namomonitor po ninyo ang lulong sa droga? If we will base dun sa mga sa mga nag-positive na galing sa public utility vehicle sector, sa public transport sector, ay maraming nag-positive. In fact, that was yun nakaraan lang during the Holy Week when the PDEA conducted a random drug test. They came out with a figure na mga 47 yata, no, na galing sa public transport. 13 bus drivers, 11 UV Express drivers, 2 taxi drivers, no, and then mga 40 plus na tricycle drivers and etc. So, meron pong mga ganon. So sa amin naman po, we don't see it dun sa ilan ba yung nag-positive. Sa LTFRB po, mas mahalaga yun, preventive po tayo. Na alam naman natin kapag ang isa ay nakapagmaneho ng droga, yung kanyang isipan po is already under the influence of drugs. And therefore, that will be dangerous for the passengers. So, we don't really see the numbers ng aksidente ang doon. We would prefer na we conduct preventive measures. Pero kung sa tanong na ito ba ay nakakabahala, with opo, dahil kaya nga po naglabas ng direktiba ng isang department order ang DOTR because DOTR sees this problem as a serious one. Opo. Batay nga sa ulat ng LTO din, attorney, nasa 98 bus driver na pala yung nagpositibo sa droga. Nung kasagsagan po ito ng Semana Santa, dahil nga di ba ay nagkaroon din ng drug test sa mga bus drivers. At posible ito, inaasahan natin, attorney, sa tingin po ninyo, madadagdagan ito, lalo't nag-utos ang Transportation Secretary. Yung figure na 98, I don't know kung that's the figure, no, kasi yung 98 sama-sama na po doon pati yung mga hindi bus drivers. So whatever it is, ano man yung figure na yan, ay ayaw man natin makitang tumaas yung numerong yan, pero kung ito nga yung pag-conduct ng periodic drug test na isinasagawa naman po to, this is being done regularly sa mga bus drivers, but we expect that to rise because the department order does not limit the 90-day period drug test to bus drivers only, pero lahat po ng driver ng public utility vehicles, which includes taxi drivers, TNVS drivers, UV drivers, jeepney drivers. So, ganun po kalawak. Opo, opo. Ngayon, isa pa pong paglinaw na hindi po kami 90 days, yun lang ang drug test. Of course, that's a long period of time na sige, tuwing 90 days lang pala yung drug test. No, it's not going to be that way. It will defeat the purpose of the department order. Tuloy pa rin siyempre yung mga random drug test na kinokonduct po ng ahensya in coordination with LTO, PDEA, and accredited ng DOH. Kasi not because ang sinabi 90 day, yun lang ang drug test, hindi po. Opo. Tulad ngayon, magkakaroon po ng sigurado maraming pasahero na dito po sa darating na eleksyon. Naturally,
yung kinaugalian po mga drug testing, random drug testing, ay it will still be in place over and above the 90-day drug test na ipinag-uutos po ng DOTR. Opo, opo. Attorney, kung ikukumpara po ninyo ito sa mga nakaraang mga panahon, ang bilang ho ba ng mga PUV drivers na nagpositibo sa illegal na droga, kung meron po kayong siguro estimated figure lang siguro, mas tumataas ho ba? Mas dumadami yung mga drivers ngayon, ang mga PUV drivers, At ang positibos? tinitingnan na po ng ahensya yung numerong yan para sa ganon ay mapag-aralan po. So saan po yun ano no, yun dami no. Pero ngayon kinakailangan po rin natin tingnan kasi yung nga yung TNVS, yung motorcycle taxi, yan magkakaroon na ng drug test na ano yan, na mandated drug test. So we probably Naku po, nawala si attorney. Balikan lang po natin si Attorney Ariel Inton. Sana makabalik pa si Attorney Ariel Inton, tagapagsalita po ng LTFRB. Ito po yung may kaugnayan, no? Yung issue pong pinag-uusapan natin ay may kaugnayan po sa sunod-sunod na mga trahedyang naganap po dito sa Metro Manila. Latest to, yung pinakabago dyan po sa NAIA at maging dito po sa SCTEX na kung saan nagkarambola nga yung mga sasakyan po dyan sa may SCTEX at ikinasiwi nga ng maraming individual mga kapartners. At ito'y kinababahala na rin ng marami sa mga opisyal, lalo na dito sa Senado, nais nga din paimbestigahan ng Senado itong sunod-sunod na trahedya sa kalsada. At mismo ang Transportation Secretary si Vince Dizon ay nag-utos na po na magpatupad ng mandatory drug testing na banggit nga kanina sa loob ng 90 araw, pero bukod pa dyan, hindi po yan dyan lang ang hangganan yung drug testing, kundi magpapatuloy po ito para matiyak yung mga drivers po natin ay ligtas. Ang biyahe, ang kaligtasan ng mga pasahero ay ang matututukan, ang matutugunan, ang siyang uunahin ng mga PUV drivers, lalo na't araw-araw. Marami sa ating mga kababayan bumabiyahe, kaya mas maganda pong matiyak natin ang kaligtasan ng ating mga biyahero. Yan po yung kanilang ipinatutupad. So hopefully ay makabalik si Attorney Ariel Inton. Sinusubukan lang po nating makontak muli ang tagapagsalita ng LTFRB. Attorney, magandang umaga po ulit. Apo, andito na po. At tama po yun na nasabi nyo kanina na yun nga, over and above the 90-day drug test ay meron pa rin yung mga surprise drug test na isasagawa po. Opo, ulitin lang po natin, sir, sino-sino po yung saklaw dito po sa mandatory drug test na ito? Lahat po ng public utility vehicle drivers. Okay, so banggitin natin itong sa public utility bus, kasama na rin yung mga jeep, pati na rin yung mga UV Express. Ang mga TNVS, motorcycle taxi, kasama po yan. Ayan, so at least malinaw po yan. Pero attorney, gusto ko lang pong linawin, sino po yung sasagot dito po sa mandatory drug test? The operator. Mhm. Opo, ang operator po dahil obligasyon po ng operator yan. No? Even without a department order or a directive, yan po isang obligasyon po ng operator to see to it that their drivers are fit mentally and physically to drive public transport. And part of that is to see to it na drug-free ang kanilang mga drivers. Opo. Meron na po bang mga lumapit din na mga transport sector po sa inyo dyan sa LTFRB para makakuha ng mabigyang linaw sila ukol dito sa direktiba na ito? Nagkaroon po ba ng public hearing or needed pa ba ng public hearing? Kasi permado na ito ang itong department order na po na ito, attorney. Okay. Yung pong department order ay kalalabas lang po kahapon, and I understand the Secretary wants that to be immediately implemented. But as you see, yung pong drug test ay periodic 90 days, so there will be preparation para dyan. No?
yung koordinasyon dun sa mga magte-test, no, accredited by DOH, and then ang PIDEA po, and then LTFRB and LTO. This is the magnitude of the task ay hindi po maliit dahil kahit yung mga TNVS drivers at yung mga UV Express drivers, lahat po yan ay ida-drug test. Opo. Sir, yung naudlot ko na... Sa 90-day period. Opo. Yung naudlot ko na tanong kanina, doon sa pagbabawas ng trabaho or period ng trabaho ng mga tsoper, lalo na sa mga may long trip, kabilang po ba yan sa ipatutupad din po? Meron, yun po ay inihintay po natin yung official na department order tungkol dyan. Ang lumabas po kahapon ay yun sa mandatory drug test. Dito naman sa reduced hours of driving, ang previously po, ang memorandum circular ng LTFRB is a driver of a public utility bus should not drive more than 6 hours continuously. No? So dito po, tingnan po natin kung ano ang lalabas dun sa department order na dapat ipatupad as ang ano lang po doon, ang malinaw lang doon that from 6 i-reduce sa 4 hours. But what do we mean by 4 hours? 4 hours continuously ba? 4 hours a day? 4 hours on the road? So yan po yung alilin. Opo. Sa pagkakaalam ko po, attorney, nagkaroon tayo ng pagbabago doon sa sistema ng pagtatrabaho ng mga bus drivers po natin. Kasi kung malala natin, kaya nag-uunahan, lalo na nung dati dito sa Metro Manila, nag-uunahan. Naka-boundary system. Oo, naka-commission base, boundary system, padamihan ng mga pasahero, the more na mas maraming makuha yung kota, mas malaki. Sa kasalukuyan po na setup, sir, existing pa ba ito or meron na silang tinatanggap na regular na sahod? I cannot speak on all behalf of lahat po ng bus operators na pero as mas i-center lang natin sa bus. Ang ibang bus company is ganito, may basic sila, but meron silang commission in excess of a certain ridership na ma-attain nila. So, kaya nga po, yan yung isang gustong ma-review ng isang grupo, yung driving hours ng mga drivers o yung working hours ng mga drivers sa public transport. So, maganda pong maganda nga pong makita. No? Para sa ganun, yun, kasi ganito, no? Kapag nabawasan yung driving hours, yan ba, bawas sweldo rin. Yan, yung mga ganyan pong pag-uusap. But yung pong 4 hours driving, assuming yun ang driving hours, it does not mean that na yung ba yung working hours nila. Yan. So, hintayin lang po natin lumabas yung department order tungkol dyan para maging specific po kung ano po ang ibig sabihin ng 4 hours. Pero dun sa existing ngayon, since wala pa yung department order, it is not more than 6 hours driving continuously. Yun. So meron pong ganun term yung continuously. So after 6 hours, pahinga ka, and then 6 hours. And then you drive. Yan. So ilan oras yung pahinga kung sakaling ganun mangyayari. Opo. Kayo po ba yung nagtatakda doon sa mga oras, sir? Or meron bang mandatory na kahit nandyan nagda-drive yung isang bus driver sa bus na yan? Ang LTFRB po may mga memorandum circular dyan. Ngayon, kapag meron po tayong bagong department order na siyempre yung memorandum circular ng LTFRB should
should be should jive with what is being directed sa isang department order. Kaya hinihintay po namin yon kung ano ba ang coverage and limitation nun 4 hours drive. Mm-mm. At sino po yun, sino yun covered ng 4 hours? Hindi po ba sila inoobliga na yung karelyebo nilang driver ay nandyan din mismo sa bus at nandyan lang din Meron pong ganun nagpapahinga? memorandum circular na sa mga long drive, 12 hours, 10 hours, 12 hours, yung mga haba biyahe, ay dapat may karelyebong driver. Meron pong ganyan memorandum circular. Opo. Ano naman po yung hakbang ng LTFRB dahil marami po silang mga bus na hindi makaka-operate dahil suspendido. Paano po natin mapunan yung possibility po na baka magkulang yung mga babiyahe papunta doon sa kanilang mga ruta? Opo, yan po ay nakita na po ng board ng LTFRB when they issued the preventive suspension order, and in fact, they are now accepting application for special permit para po mapunan yan mga linyang yan. Opo. Attorney, nabanggit po ninyo kanina yung mga operator ang magsushoulder po sa mga gastusin para pa sa drug test sa mga drivers. Tama ho ba? Opo. Unless the government will say na, sige, we will appropriate money for this. Pero if dito sa existing na mga drug test na dapat igawin ng mga operator, ay sila po gumagastos na. May kamahalan ho ba yung magpa-drug test, attorney? Nasa magkano kaya ang halaga niyan? We have no idea. I have no idea at this point kung magkano po yun. Alright. Pero yun, sige po, ilinawin ko po muna ulit. Since yung department order ng mandatory drug test na 90 days ay kalalabas lang kahapon, at nandun nga yung LTO, LTFRB will coordinate with the with PDEA and the DOH. Then siguro pagka na-implement na po yan, we'll know. Okay. Opo. Pero ngayon, ang existing ngayon, pagka may drug test na kasi dapat yan ay obligasyon ng operator, yung operator ang gumagastos doon. Opo. Linawin ko lang, attorney, by next week ho ba yung target date ng mandatory drug test, itong utos po ni Secretary Dizon? Well, the directive is ASAP. So, as long kung mapapadali po kaagad, it might be within the week. So, hintayin lang po natin yon. Okay. Dahil kalalabas lang naman kahapon. So, ang ano po nga dyan who will make the test. So, sa dami po niyan, as I said, we are talking about hundreds of thousands of drivers. Yes. No? Ay hindi pwedeng yun magte-test isa o dalawa lang. So, they will really have to accredit. Alright. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo. Paalala mo ni sa ating mga kababayan. Well, the government ay maaaring maglabas ng mga direktiba, ganyan. Pero ang wag nating kalilimutan na there's a driver's prayer. No? Meron pong kapag tayo magmamaneho, magdasal po tayo na magiging maayos yung ating pagmamaneho. No? At hindi po tayo ma-involve sa aksidente at hindi rin po tayo makaka-aksidente. Dasal po, napakahalaga po niyan sa bawat sa bawat minuto na tayo po ay nandiyan po sa lansangan. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mga kababayan, si Attorney Ariel Inton, ang tagapagsalita po ng LTFRB.